Paano tayo mag-a-apply ng SSS online at kumuha ng number for the first time? Kung first timer ka at di mo alam kung paano mag-a-apply sa SSS, ito na ang sunod-sunod na dapat mong gawin at mga dapat mong ihanda bago ka mag-apply sa SSS. So, mga dapat mong ihanda, unang-una ang kailangan ay PSA birth certificate, dalawang government ID, at meron namang mga pwedeng alternative dyan, at ang inyong application para sa SSS. So, paano tayo mag-apply sa SS? So, pwede tayo pumunta sa SS branch o kaya ay mag-apply online. So, ang pinagkaiba niya, mamasahe ka, pipila ka, at mag-iintay ka kung kailan, kung gano'ng kahaba ang pila. So, kung mag-apply naman tayo online, sa bahay lang tayo at ituturo ko sa inyo mula umpisa hanggang huli. Okay, so kumpleto ang ating tutorial para hindi na kayo mahirapan. Okay, tara, umpisa na natin. Unang-una, maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong subscriber, okay, for the month of April. Maraming salamat talaga sa inyo at we really appreciate your subscribing. So, umpisa natin sa application online para sa SS number. Mula sa ating browser, enter lang nyo ang SSS, 3 S lang, at i-click lang ang unang lalabas na SSS online. So, i-click nyo lang yan, yung dalawang nasa arrow. And then, lalabas na ang main website ng SSS. Okay, makikita nyo, member login. Click lang natin ang register. So, basahin mo lang ang mga reminders para may idea ka kung ano ang laman at kondisyon at i-click lang ang proceed sa ilalim. So, meron na tayo itong step-by-step guide galing naman sa SS. So, sundan lang natin yan, basahin nyo lang yan, at umpisahan natin. So, click lang natin ang start. Dito, kailangan nyo lang i-enter ang inyong personal details. Yung last name, first name, middle name, sa pics kung meron kayong junior, senior, and date of birth, tsaka email. Importante po yung email, kailangan lagyan nyo yan. Dahil yan po lahat ng transaction nyo sa SS. Okay, so after that, i-click lang po natin ang I'm not a robot, tsaka yung i-click nyo yung I certify the above information, and then click submit. Okay, tatlo yung gagawin nyo. And then, pagkatapos nun, magkakaroon na kayo ng confirmation sa inyong email. Kaya sinabi ko kanina, importante yung ating email dahil dyan sasagot si SSS. Okay? So, confirmation link. So, ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin ang ating email at titignan natin yung sinend sa atin ni SS. Okay, nakikita niyo yung kulay blue na yan, yung may arrow. I-click nyo lang yan at pupunta na tayo ngayon sa ating application. Pero reminder lang, sa ilalim niyan, you have 5 days to complete your job application. So meaning, pwede mo lang itong patagalin hanggang 5 days. Otherwise, ma-expire na to, mag-a-apply ka uli ng bago. Okay? So next. Okay, kung mapapansin nyo, meron na tayong 20% complete dahil nakapag-enter na tayo ng ating basic information at yung transaction number. So, binigyan na kayo ng transaction number at yan ay gagamitin natin sa huli. Okay? Kaya nilagyan ko ng arrow yan. Okay? So, enter nyo naman ang inyong home address saka purpose of registration. Ipapaliwanag ko yan isa-isa sa inyo. Okay? So, unang-una, for employment. Okay? Kung kayo magtatrabaho o kaya ay self-employed. Kung kayo ay may business o kaya kayo isang professional. Okay? So, next is self-employed. Okay? So, meron niya submenu, profession or business. Kaya, estimate monthly earnings ng inyong pagiging self-employed. Okay? So, profession, halimbawa, isa kayong doktor o kaya isa kayong negosyante, meron kayong tindahan, meron kayong RTW, kailangan po natin i-click ang self-employed. Okay? So, next. For non-working spouse naman, may mga submenu po yan, yung nasa kulay blue. Kailangan ng SS number ng inyong spouse, amount ng non-working spouse contribution, kung may contribute na siya, at saka monthly salary credit. Kailangan nyo po pilapan yan kung non-working spouse kayo. Okay, next. Kung kayo naman ay claimant, okay? Claimant, this is certified that I am claimant or beneficiary or a guardian of a member and the purpose of my application for issuance of SS number for the filing of benefits. Okay, so kailangan i-tick nyo lang yan kung kayo ay conforme dyan sa certification na yan. Okay? Kung kayo ay claimant. And then next.
Kung kayo naman ay survivor, pensioner o kaya ay guardian, so kailangan nyo rin ipilapan o itik yung mga nasa boxes na yan. So this is retiree SS number. Okay, so ilagay nyo lang dyan kung sino yung number nung retiree o nung deceased at namaya pa natin na mahal sa buhay. Okay? So click nyo lang yan kung kayo ay meron niya mga disbursement account, receiving pension through check, o kaya ay meron kayong foreign interest na hindi kayo nakatira sa Pilipinas. Okay? So next, kailangan na natin isave ang ating details. Okay? For example, for employment lang ang ating purpose. So click na natin yung save. Actually, pwede pa natin idire-diretso pero mas maigi na nakasave na. May mangyari man na aberya, nakasave na yung ating details. Okay? So click natin yung save. And then, makikita nyo na yung information successfully saved. So click nyo yung okay. And then, we're done with the first part of our registration. Okay, so isa pa lang yan. Nakita nyo kanina, 20%. Then, continue natin. Ito na yung second part ng registration. Remember, nabanggit natin yung transaction number kanina. Sa huli natin gagamitin yan. Okay? So, dire-diretso lang tayo. Basic information. Enter nyo lang uli ang lahat ng details para sa mother's maiden information. Okay? So, next. Nasa 40% na tayo. Ibig sabihin, kailangan tapusin natin yan hanggang 100%. Okay? So, ano ang inyong social status, saka place of birth, ilapan nyo lang lahat yan. And then, beneficiary, saka spouse, kung kayo ay married, ilapan nyo lang yan. And then, kung married yan, otherwise, kung hindi, leave it blank. And then, ito ang pinaka-importante. Okay? So, paggawa natin ng user ID online. Okay? So, pansinin nyo, yung length must be 8 to 20 characters. Ano ibig sabihin yan? Ang yung user ID kailangan ay minimum na 8 characters. Ang characters po ay combination ng letter at saka number o kaya special symbol. Okay? So, dito, ang kailangan niya lang ay letters at numbers. Okay? So, ayan ang example natin is Peter 678. Kung mapapansin nyo, ang salitang Peter, capital P ang una. Okay? So, pwedeng capital, pwedeng hindi. So, yung salitang Peter ay 5 letters na kaagad plus 3 numbers which is 6, 7, 8. Kaya ang total ay 8 characters. So, pasok tayo sa minimum na requirements ng SSS. Okay? So, next. Punta naman tayo sa personal record which is height and weight. So, kailangan ang height nyo ay in centimeter. Okay? Kung hindi nyo alam, convert yan ng inyong height sa centimeter. Pwede tayong pumunta kay Google. Magtanong tayo kay best friend. Type nyo lang ang feet to centimeter kasi mas kilala natin yung feet height natin. Halimbawa, 5'7" feet po yan. Okay? And then, so may conversion tayo, feet to centimeter. So, type nyo lang ang 5.7, halimbawa, 5 foot and 7 inches. Ang conversion po niyan ay 173 centimeter. At yan po yung ilalagay natin doon sa ating height in centimeter. Ang weight naman in kilos, so siguro alam niyo na kung ilang kilos kayo. Okay, so this time click ulit natin ang save. Okay, pagkatapos nun, kailangan natin mag-generate na ng ating SS number. Okay, so andyan na yung mga personal information nyo. And reminder, okay, reminder lang po. Nakikita niyo yung isang kulay blue na previous, katabi po na generate SSS. So meaning, pwede pa po natin balikan yung mga information at i-edit natin kung meron tayong mali. Okay? Kung wala naman, just go, click generate SS number. Okay? So pagka-click natin yan, may isa pa uling reminder na kung kayo ay sigurado na wala na kayong mali, wala na kayong babalikan, click natin ng yes. Otherwise, click mo ang no kung may gusto kayong balikan. Okay? So remember, reviewin nyo lang para sigurado kayo. Okay? So next. Okay, so nandito na tayo, yung binanggit po kaninang unang-una, kung wala kayong birth certificate, meron pa po tayong mga alternative yan. Pwede po ang baptismal, pwede driver's license, passport, PRC, saka Seaman's book. Okay? Kung wala pa rin po yan, meron pa rin po tayong last alternative. Pwede GSIS ID card, ATM card, alien certificate, pwede bank account, pwede baptismal certificate ng mga anak. Pwede rin po yan. Saka birth certificate ng mga anak. Okay? So, malinaw po tayo yan. Yan ang mga pwede nyo dalhin. Okay, do you want to proceed without submitting the document?
may option po tayo dito, no? Pwede natin isubmit na ang document online or pupunta tayo sa SSS para isubmit ang ating mga original documents. Okay, so pwede kang mag-proceed, pwede kang mag-cancel. So this time, ang gagawin natin, iba-bypass natin ang submission para matapos lang natin at makakuha tayo ng SS number. Okay, so ang gagawin natin, proceed tayo at hindi tayo magsasubmit ng ating documents. Okay, next. Then, ito na po yung inyong personal details. So, una-una, makikita nyo, congratulations. And then second, yung reminders. And then third, yung notification. Sa gitna, makikita nyo yung registration information. Yan na po yung inyong mga personal details. Okay? So, nabanggit ko kanina, yung transaction number, kailangan nyo po yan. Yung inyong SS number, yan po yung bago nating generate na number. Okay? Saka yung inyong name, saka yung date of birth na information. Okay. So, ang gagawin nyo lang dito ay isave nyo sa inyong cellphone o kaya isave nyo sa inyong computer. Okay? Dahil kakailanganin natin yan at yan ang dadali natin sa SS kung isasabit na natin yung ating original documents. Okay. So, malinaw na tayo dyan. Pwede nyo rin yung i-print at pwede nyo rin po yung i-download sa inyong cellphone. Okay? Para may record kayo. And then, what to do next? So, ano nang gagawin natin pagkatapos nun? Nakapag-apply na tayo. Unang-una, ito na yung pupunta na tayo sa ating branch para isubmit yung ating printed record o kaya yung sinave natin sa ating cellphone at yung mga required na documentary requirements. Sinasabi ko kanina dahil binaypas natin. Pero pwede rin po tayong mag-submit dito sa online, okay? So next, kung married naman, bring a copy of your marriage contract certificate. And then third, kung may mga anak, dali nyo rin ang kopya ng inyong birth certificate ng inyong mga anak. Okay, next, para sa mga non-working spouse naman, your working spouse must sign. Kailangan ng signature niya, no? Doon sa inyong printed e-personal record form. Okay? And then the signature will signify that your spouse. Ibig sabihin na nag-agree kayo mag-asawa na kayo ay mag-apply ng SSS. Okay? So, reminder lang po. Very important reminders. The registrant member status with SSS shall remain temporary. Okay? So, ibig sabihin, hanggat hindi kayo pumupunta sa SS at dinala nyo ang mga original documents, ang inyong SS number ay temporary. Okay? Until such time na ma-submit nyo, doon lang po siya magiging permanent. Okay? So, next. Submission of required documents will convert. Yeah, ito na sinasabi natin kanina. Kung nasubmit niya na from temporary to permanent. So, magiging permanent SS number niya na yun. Okay? So, availment of loans and benefits. So, yan, meron din tayo mga qualifying condition. Saka yung UMID card. So, ang condition sa UMID ay dapat meron na kayong one posted contribution. Okay? Meaning, na nakapaghulog na kayo ng isang beses, saka lang kayo pwede mag-apply ng UMID. Okay? So, malinaw po tayo. And then, at this point, tapos na po tayo SS number application online. And then susunod naman, ituturo ko naman sa iyo kung paano tayo magre-register online sa SS para lahat ng information, launch natin, lahat ng communication natin sa SS ay makikita natin. Okay? So hanggang dito na lamang muna tayo at sana may natutunan na naman kayo at kung meron kayo pang katanungan, comment nyo lang sa baba. Okay? At sasagutin po natin yan. So mula po sa ProMag TV, kami po ay papasalamat sa ating mga bagong subscriber. Kaya huwag niyo na pong kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit niyo na rin yung bell para sa mga future videos natin. Okay? Mula po ulit sa ProMag TV. God bless.